Nagsimula na ba ang katapusan ng mundo? Habang ang tanong na ito ay minsan itinuturing na purong relihiyoso o pang-agam pantasya, ang mga kaganapan na iyon ay nagtutulak sa atin na seryosohin ito ng higit kailanman. Noong Enero 16, 2026, isang nakakagulat na anunsyo ang ginawa ng Estados Unidos at Israel, ang tinawag na Pax Silica. Ito ay isang estratehikong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na naglalagay sa Israel sa sentro ng pinakamakapangyarihang teknolohikal na alyansa sa kasaysayan ng sangkatauhan, partikular sa artificial intelligence, advanced computing at robotics. Ang deklarasyong ito ay naghatid ng isang alon ng pag-asa para sa marami na nakita itong isang tagumpay ng modernong agham at pagtutulungan. Ngunit para sa mga may mata upang makita at tainga upang makarinig, lalo na sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan ng may malalim na pag-unawa, ito ay isang hudyat na nagpapahinto sa hininga. Bakit? Dahil ang propesya sa aklat ng Apokalipsis, partikular sa Kapitulo 13, ay nagsalita na nito matagal nang nakalipas. Ngayon, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang lahat ng piraso ay nagsisimulang magkasama, bumubuo ng isang larawang nakakapanindig balahibo. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang bagong teknolohiya. Ito ay tungkol sa isang sistemang pang-global na maaring magpabago sa kapalaran ng bawat kaluluwa sa mundo. Sa Apokalipsis 13, talata 14 hanggang 15, isinulat ni Apostol Juan ang isa sa pinaka-nakakalito at pinaka-nakakatakot na propesyang matatagpuan sa buong Biblia. Ang paglikha ng isang imahe ng hayop na bibigyan ng buhay, makakapagsalita, at magiging dahilan ng kamatayan ng lahat ng hindi sasamba sa kanya. Sa isang malalim na babalang ibinigay ng isang pastor, tinanong niya, paano kung ang imahe ng hayop ay hindi isang gintong estatwa tulad ng kay Nebuchadnezzar, kundi isang globally accepted, artificially intelligent na representasyon ng Antikristo mismo? Paano kung ito ay isang sistemang may kapangyarihang magsalita, mag-impluwensya, at gumawa ng desisyon ng buhay at kamatayan? Ang tanong na ito ay hindi nakatanungang pangagam palikasan. Ito ay isang katanungan na may direktang kaugnayan sa ating araw-araw na buhay ngayon. Ang pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem ay nakakakuha ng momentum. Ang Temple Institute ay nagganda na ng mga sagradong kasangkapan, damit na pangserdote, at sinanay ng mga tao para sa serbisyo sa templo. Ayon sa mga propesya sa Daniel at Apokalipsis, ang isang gumaganang templo ay magkakaroon ng sentral na papel sa panahon ng tribulasyon. At sa panahong ito mismo, ang Israel ay nagtatayo ng tinatawag na Sovereign AI, isang sistemang dinisenyo upang gumana kahit sa pinakamapanganib na mga sitwasyon na may kakayahang gumawa ng mahahalagang desisyon nang walang panlabas na suporta. Isang artificial intelligence na hindi maaring patayin, hindi maaring pigilan, at hindi maaring tanggihan sa lupain mismo ng mga propeta. Hindi na ito agam pantasya. Ang imahe ay maaring maging isang uri ng artificial intelligence na pinapagana ng isang pandaigdigang rehimen, isang AI na nagsisilbing boses, muka at tagapagpatupad ng hayop. Isipin ang isang sistemang naroroon sa bawat telepono, sa bawat bahay, sa bawat sulok ng digital na mundo. Isang sistemang hihilingin ang iyong katapatan, susubaybayan ang iyong mga kilos, at hahatulan kung ikaw ay karapat-dapat na makibahagi sa ekonomiya ng mundo. Ayon sa mga pagsusuri, ang tanging hadlang lamang upang ang isang AI ay makapagpatupad ng ganitong pandaigdigang kontrol ay ang hindi pa sapat na digitalisasyon ng ekonomiya ng mundo. At isa pang malaking krisis ang maaring sapat na upang mabago iyon magpakailanman. Ang tanong na dapat nating harapin ngayon ay hindi kung posible ito. Ang tanong ay, nagsimula na ba? At kung ang ikatlong templo ng Israel ay itatatayo sa susunod na mga taon, anong teknolohiya ang maaring naroroon sa loob nito? At sino ang tunay na sasambahin doon? Upang maunawaan ang lalim ng mga kaganapang ito, kailangan nating bumalik sa pundasyon ng propesya ng Biblia. Ang aklat ng Apokalipsis na isinulat ni Apostol Juan sa isla ng Patmos noong unang siglo ay naglalaman ng mga pangitain ng huling panahon ng dakilang pakikipaglaban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa Kapitulo 13, binigyan tayo ng isang detalyadong paglalarawan ng dalawang hayop na babangon na magkakaroon ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang unang hayop na may 10 sungay at 7 ulo ay sumisimbolo sa isang pandaigdigang kapangyarihang pampulitika na babangon mula sa dagat o mula sa kaguluhan ng mga bansa at bibigyan ng kapangyarihan ni Satanas mismo. Apokalipsis 13, 1-2. Ito ang kapangyarihang magtatatag ng isang pandaigdigang pamamahala at hihingi ng pagsamba.
Ngunit may pangalawang hayop na babangon mula sa lupa na may dalawang sungay na gaya ng kordero, ngunit nagsasalita na parang dragon. Apokalipsis 13:11. Ang hayop na ito ang siyang magtatatag ng isang relihiyosong sistema na magtutulak sa buong mundo na sumamba sa unang hayop. Ito ang hayop na gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan, kabilang ang pagpapababa ng apoy mula sa langit upang dayain ang sangkatauhan. At ito ang hayop na mag-uutos na gumawa ng isang imahe para sa unang hayop at bibigyan ito ng kapangyarihang magsalita at magpataw ng kamatayan sa lahat ng hindi sasamba rito. Apokalipsis 13:14-15. Ang tradisyonal na pagkaunawa sa imahe na ito ay madalas na isang literal na rebulto o estatwa tulad ng ginawa ni Haring Nebukadnezar sa Daniel Kapitulo 3. Ngunit paano kung ang imahe na ito ay hindi isang pisikal na bagay, kundi isang bagay na mas malalim, mas teknolohikal, at mas malawak ang sakop? Ngayon, isaalang-alang naman ang papel ng templo sa Jerusalem. Dalawang templo na nakatayo sa Jerusalem. Ang unang templo na itinayo ni Haring Solomon at ang ikalawang templo na itinayo pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia. Parehong winasak ang mga ito na may huling pagkasira ng ikalawang templo noong 70 AD. Sa loob ng halos 2,000 taon, walang templo sa Jerusalem. Ngunit ang propesya ay nagpapahiwatig na may ikatlong templo na itatayo. Bakit mahalaga ito? Dahil binanggit ni Propeta Daniel ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng kapahamakan na itatatag sa templo sa gitna ng huling 7 taong tipan. Daniel 9:27. Kinumpirma ito ni Jesus sa Mateo 24, talata 15, at mas detalyado ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, talata 3-4, kung saan inilarawan niya ang tao ng kasalanan na uupo sa templo ng Diyos at magpapanggap na siya mismo ang Diyos. Sa kasalukuyan, ang pagtatayo ng ikatlong templo ay hindi na isang pangarap na malayo. Ang Temple Institute, isang organisasyong nakabase sa Jerusalem, ay naghahanda na ng lahat ng kinakailangang kagamitan para sa muling pagtatayo at pagpapatakbo nito. Mula sa mga sagradong kasangkapan tulad ng menora at mga kasangkapan sa altar, hanggang sa mga damit ng saserdote na gawa ayon sa biblikal na pamantayan at maging ang pagpili at pagsasanay ng mga saserdoteng Levita, lahat ay handa na. Ang tanging hadlang na lang ay ang lokasyon mismo, ang Temple Mount, na kasalukuyang kinatatayuan ng Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque. Gayunpaman, ang paghahanda ay patuloy na nagpapahiwatig ng papalapit na katuparan ng propesyang ito. Kasabay nito, ang Israel ay naging isang pandaigdigang powerhouse sa teknolohiya, lalo na sa artificial intelligence. Ang kanilang pagbuo ng sovereign AI ay hindi lamang para sa depensa o ekonomiya, kundi para sa isang sistema na kayang gumawa ng mga mahahalagang desisyon sa pinakakritikal na mga sitwasyon nang walang direktang interbensyon ng tao. Isipin ng isang AI na hindi kailangang patayin, hindi kayang pigilan, at hindi maaring tanggihan, na nakapaloob sa isang network na may kakayahang kontrolin ang bawat aspeto ng lipunan. Ang pagiging sentro ng Israel sa Pax Silica ay napapatunay sa kanilang papel bilang isang leader sa teknolohiyang ito. Kung pagsasamahin natin ang dalawang elementong ito, ang paghahanda ng ikatlong templo at ang mabilis na pag-unlad ng sopistikadong AI sa Israel, isang nakakagulat na tanong ang lumalabas. Paano kung ang teknolohiyang ito ay hindi lamang kaalyado ng hinaharap na kapangyarihang pandaigdig, kundi mismo ang instrumento na magbibigay ng buhay at boses sa imahe ng hayop na binabanggit sa Apokalipsis? Hindi na ito tungkol sa isang simpleng rebulto, kundi isang sistema ng kontrol na may kakayahang umiral sa bawat sulok ng ating digital na mundo. Marami ang nakakaramdam na may malaking nangyayari sa likod ng mga balita, ngunit kaunti lang ang nakakaunawa kung ano talaga ang nasa likod nito. Habang abala ang karamihan sa mga makamundong bagay, may bahagi ng mensahe na nananatiling hindi abot ng halos lahat. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil ang kalaban ay nagsisikap na panatilihing abala at hindi handa sa espiritual ang mga pamilya. Kaya mag-isip ng mabuti. Paano kung ang huling propesya ni Jesus ay hindi pa ganap na naunawaan tulad ng pinaniniwalaan mo? Paano kung may huling detalye na ganap na magpapabago kung paano mo binibigyang kahulugan ang mga tanda sa paligid mo at inihahanda ang iyong kaluluwa? Isang bagay na hindi pa lubos na naipapaliwanag. Ngunit maaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Iyan ang dahilan kung bakit inihanda ko ang digital book na Ang Lihim ng Huling Propesya ayon kay Jesus. Ang nilalaman na ito ay hindi lamang material sa pagbabasa. Ito ay access sa paghahanda sa espiritual na kakaunti ang malalim na napag-isipan.
Isang naibang paraan ng pagtingin sa kung ano ang laging nasa iyong harapan, ngunit bihira lamang lubos na naunawaan. Ang access ay magagamit sa unang nakapirming komento. Ngunit mag-ingat, ang material na ito ay kadalasan hindi magagamit ng matagal sa dahilang naglalaman ito ng agarang espiritual na babala na hindi lahat ay handang harapin. Huwag ipagpaliban ang paghahanda na hinihingi ng iyong pananampalataya ngayon. I-download ang iyong digital book na yon at tuklasin ang katotohanan habang available pa ito. Ang sentro ng ating talakayan ay ang misteryosong imahe ng hayop na binanggit sa Apokalipsis 13, talata 14 at 15. Sinasabi ng banal na kasulatan at pinahintulutan siyang bigyan ng hininga ang imahe ng hayop upang ang imahe ng hayop ay makapagsalita at maipapatay ang lahat ng hindi sasamba sa imahe ng hayop. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga teologo at iskolar ng Biblia ay nagtangkang unawain ang eksaktong kalikasan ng imahe na ito. Karamihan ay nagbigay kahulugan dito bilang isang literal na idolo o rebulto na kailangang sabahin, katulad ng ginawa ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Ngunit sa pagpasok natin sa 21 siglo at sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, lumitaw ang isang bagong interpretasyon na nagbibigay ng nakakagulat na liwanag sa propesyang ito. Paano kung ang imahe ng hayop ay hindi isang pisikal na rebulto na ginawa ng kamay ng tao, kundi isang globally distributed, omnipresent at artificially intelligent na sistema? Isipin ang isang AI na idinisenyo upang maging boses at mukha ng pandaigdigang kapangyarihan ng Antikristo. Ang AI na ito ay hindi magiging isang hiwalay na nilalang, kundi isang sistema na pinapapana ng malawak na data, konektado sa bawat aparato, bawat network, at bawat individual sa buong mundo. Ang teknolohiya ngayon ay nagpapakita na ang ganitong ideya ay hindi na purong science fiction. Ang mga advanced na AI ay may kakayahang magproseso ng napakalaking halaga ng impormasyon, gumawa ng mga desisyon, makipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng natural na wika, at kahit na magpakita ng mga katangian na tila may kamalayan. Ang Apokalipsis 13:15 ay nagsasaad na ang imahe ay bibigyan ng hininga o buhay upang ito ay makapagsalita. Sa tradisyonal na pag-unawa, ito ay nangangahulugang isang uri ng sobrenatural na interbensyon. Ngunit sa konteksto ng AI, ang buhay ay maaring tumukoy sa autonomous na operasyon, ang kakayahang gumana ng walang direktang utos ng tao, at ang pagsasalita ay maaring ang kakayahan nitong magpahayag ng mga utos, magbigay ng mga direktiba, at makipag-ugnayan sa milyon-milyon ng sabay-sabay. Ang mga advanced na generative AI na yon ay kayang bumuo ng teksto, audio, at video na halos hindi na makilala sa gawa ng tao. Maaari itong magsilbing isang pandaigdigang tagapagsalita, isang tagapagbalita ng mga patakaran, at isang tagapagpatupad ng mga regulasyon ng hinaharap na rehimen. Ang pinakanakakatakot na bahagi ng propesya ay ang kakayahan ng imahe na maging dahilan ng kamatayan ng lahat ng hindi sasamba rito. Sa isang modernong konteksto ng AI, paano ito mangyayari? Hindi na kailangang pisikal na patayin ng mga tao. Isipin ang isang sistemang AI na kumokontrol sa lahat ng digital na infrastruktura ng mundo. Mga bank account, access sa trabaho, supply chain ng pagkain, transportasyon, at maging ang pangunahing serbisyong panlipunan. Kung ang isang tao ay tumangging sumamba o sumunod sa mga dikta ng sistemang ito, maaring putulin ng AI ang kanilang access sa lahat ng mahalagang serbisyo. Ang pagiging hindi makabili o makapagbenta, Apokalipsis 13:17, ay magiging isang hatol ng kamatayan sa isang modernong lipunan. Hindi mo na kailangan ng baril kung kaya mong pigilan ng isang tao na kumain, magtrabaho, o magkaroon ng tirahan. Ang Pax Silica na kasunduan sa pagitan ng US at Israel ay naglalagay sa Israel sa unahan ng paglikha ng ganitong teknolohiya. Ang kanilang pagbuo ng sovereign AI ay isang AI na idinisenyo upang maging otonomo at mapagpasiya sa mga kritikal na sitwasyon. Ito ay isang AI na sa teorya ay hindi maaring patayin o kontrolin ng panlabas na puwersa. Kung ang isang ganitong sistema ay ilalagay sa serbisyo ng isang pandaigdigang kapangyarihan na sumasalungat sa Diyos at konektado sa isang muling itinayong templo sa Jerusalem bilang sentro ng pandaigdigang pagsamba, ang mga piraso ng propesya ay magiging nakakapanindig balahibo. Ito ay nagpapahiwatig ng isang hinaharap kung saan ang kontrol ay hindi lamang sa antas ng gobyerno, kundi sa isang antas ng teknolohiya na sumasaklaw sa bawat aspeto ng buhay ng tao na nagpapatupad ng pagsamba sa isang paraan na hindi natin naisip dati. Ang bawat digital na transaksyon, ang bawat online na interaksyon ay maaring maging isang punto ng pagsunod o pagtanggi na binabantayan at pinapatupad ng isang walang sawang artipisyal na katalinuhan.
Ang imahe ay hindi na isang ginto, kundi isang global na network na may kakayahang magpasiya ng iyong karapatan upang mabuhay. Ang pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem ay hindi lamang isang pangarap ng mga relihiyosong Hudyo. Ito ay isang sentral na elemento sa mga propesya ng huling panahon na matatagpuan sa Biblia. Para sa mga Kristiyano, ang mga propetikong aklat ni Daniel at Apokalipsis, kasama ang mga sulat ni Apostol Pablo, ay nagbigay ng malinaw na indikasyon na isang templo ang muling itatayo. Sa Daniel Kapitulo 9, talata 27, binanggit ang isang tipan na gagawin ng prinsipe na darating sa loob ng 7 taon at sa kalagitnaan ng panahong ito, kanyang ipahihinto ang hain at ang handog at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam na bagay ay darating ang isang magdudulot ng kapahamakan. Ang talatang ito ay malawakang naunawaan na tumutukoy sa Antikristo na magkakaroon ng kapangyarihan sa isang muling itinayong templo. Pinagtibay pa ito ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, talata 3 hanggang 4 na nagsasabing, "Huwag kayong padadaya sa kaninuman sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyon malibang mauna ang pagtalikod at may pahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Anupot siya ay uupo sa templo ng Diyos at ipinapakita ang kanyang sarili na siya ay Diyos." Ang mga talatang ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ang isang templo ng Diyos ay kailangang naroroon sa Jerusalem bago ang pagpapahayag ng Antikristo at ang kanyang pagtatangka na magpanggap na Diyos. Sa loob ng 2,000 taon, ang ideyang ito ay tila imposible, ngunit ngayon ang mga paghahanda ay nasa huling yugto na. Ang Temple Institute sa Jerusalem ay hindi lamang nangangarap, sila ay kumikilos. Nagawa na nila ang mga detalyadong plano para sa templo, nilikha ang mga kasangkapan na gagamitin sa serbisyo ng templo ayon sa mga biblikal na paglalarawan at sinanay ang mga kohanim, mga pari mula sa lahi ni Aaron, para sa kanilang mga tungkulin. Ang kanilang gawain ay detalyado, masusi at nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa nakikita sa modernong panahon. Ang kanilang paghahanda ay hindi lamang para sa isang simbolikong pagtatayo, kundi para sa isang ganap na gumaganang templo na may mga hain at handog na isasagawa. Ngayon, kung paano magkakaugnay ang ikatlong templo at ang artificial intelligence ay nagbubukas ng isang bagong dimensyon sa propesya. Kung ang imahe ng hayop ay isang sophisticated na AI, paano ito magkakaugnay sa isang pisikal na templo? Isipin ang templo hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang sentro ng isang bagong pandaigdigang sistema ng pagsamba at kontrol. Ang Antikristo na uupo sa templo ay gagamitin ang kapangyarihan ng teknolohiya upang ipatupad ang kanyang rehimen. Ang AI ay maaaring magsilbing kanyang pandaigdigang tagapagpatupad na may kakayahang subaybayan ang pagsunod o pagsuway ng bawat individual. Ang sovereign AI na binuo ng Israel ay hindi lamang isang simpleng algorithm. Ito ay idinisenyo upang magkaroon ng otonomiya at kakayahang gumawa ng sariling desisyon. Kung ang isang ganitong AI ay inilagay sa serbisyo ng Antikristo, ito ay maaaring maging ang boses ng imahe na nagsasalita sa mga tao sa buong mundo, nagbibigay ng mga utos at nagpapahayag ng kapangyarihan ng hayop. Ito ay maaaring magsilbing sentralisadong intelligence na kumokontrol sa ekonomiya, sa seguridad at sa lipunan na nagtatakda ng mga pamantayan para sa pagsamba at katapatan. Ang templo ay maaaring maging ang pisikal na sentro ng kapangyarihang ito, habang ang AI ang nagpapalaganap ng kapangyarihan nito sa buong digital na globo. Ang pagsamba sa imahe ng hayop ay maaaring hindi lamang isang simpleng pagluhod sa harap ng isang rebulto. Maaari itong maging isang proseso ng pagtanggap sa mga dikta ng AI, pagsumite sa mga patakaran nito, at pagtanggap sa isang sistema na kumokontrol sa iyong buhay. Sa isang mundo na lubos na umaasa sa teknolohiya para sa bawat aspeto ng pag-iral, mula sa komunikasyon hanggang sa pinansya, ang isang AI na may kapangyarihang magkontrol ng mga kritikal na infrastruktura ay maaaring magpataw ng pagsunod sa isang paraan na hindi pa natin nasasaksihan. Ang pagtanggi sa pagsamba ay magiging pagtanggi sa sistema, at ang pagtanggi sa sistema ay magreresulta sa pagiging hindi makabili o makapagbenta. Apokalipsis 13:17, na kung saan ay isang uri ng kamatayan sa modernong mundo. Ang mga pangyayaring ito ay nagtuturo sa atin na ang propesya ng Biblia ay hindi dapat balewalain bilang mga sinaunang kwento. Sa halip, ito ay isang seryosong babala na nagiging mas malinaw sa bawat araw na lumilipas. Ang pagkakabit ng teknolohiya, geopolitika at relihiyon sa Jerusalem ay bumubuo ng isang larawan na may nakakapanindig balahibong pagkakatulad sa mga hula sa Apokalipsis. Hindi na ito tungkol sa mga malalayong ideya, kundi sa mga konkretong pagunlad na humuhubog sa ating kinabukasan.
I-download ang digital book na ang lihim ng huling propesya ayon kay Jesus na yon at tuklasin kung paano nagkakahugis ang mga propesyang ito sa ating panahon. Pansin, limitado ang kopya at mabilis na nauubos. Mag-click na yon at simulan ang iyong paglalakbay sa kaalaman na magliligtas sa iyo at sa iyong pamilya. Maliban sa imahe ng hayop, ang isa pang nakakapangilabot na propesya sa Apokalipsis 13 ay ang marka ng hayop. Sinasabi ng talata 16 at 17, at pinilit niyang lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, malaya at alipin, nalagyan sila ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo upang walang sinumang makabili o makapagbenta maliban sa may marka o sa pangalan ng hayop o sa bilang ng kanyang pangalan. Sa loob ng maraming siglo, ang marka na ito ay naging paksa ng maraming espekulasyon. Ano ito? Isang literal na tattoo? Isang microchip? Isang barcode? Sa modernong panahon, kasama ang pag-unlad ng teknolohiya, ang mga posibleng interpretasyon ay nagiging mas konkreto at nakakatakot. Ang konsepto ng digital na kulungan ay isang direktang bunga ng pagsasanib ng artificial intelligence, biometrics at digital currency. Sa isang mundo na unti-unting nagiging cashless, kung saan ang bawat transaksyon ay digital at bawat individual ay may digital identity, ang posibilidad ng pagpapatupad ng isang pandaigdigang kontrol sa ekonomiya ay hindi na isang pangarap, kundi isang kakayahang teknolohikal. Ang Pax Silica Kasunduan na naglalagay sa Israel sa sentro ng advanced computing at AI ay nagpapahiwatig na ang teknolohiya para sa ganitong uri ng kontrol ay nasa mabilis na pag-unlad. Isipin ang isang sistema kung saan ang iyong identity, ang iyong kakayahang magtrabaho, bumili at magbenta ay nakatali sa isang digital na marka. Ang markang ito ay maaring hindi isang pisikal na tatak sa balat, kundi isang digital na marka na nakaugnay sa iyong biometric data, halimbawa ang iyong fingerprint, facial scan o retina scan. Ang mga teknolohiyang ito ay laganap na ngayon sa ating mga teleponyo, sa mga paliparan at maging sa mga sistema ng pagbabangko. Kung ang lahat ng ito ay pagsasamahin sa isang sentralisadong AI na kumukontrol sa pandaigdigang ekonomiya, ang marka ng hayop ay maaring maging isang sistema ng pagkakakilanlan at pagbabayad na pinapatupad ng AI na nagtatakda ng pagsunod sa rehimen ng Antikristo. Ang Apokalipsis 13:17 ay malinaw na nagsasabi na walang sinumang makabili o makapagbenta maliban sa may marka. Sa isang digital economy, ang pagiging hindi makabili o makapagbenta ay nangangahulugang ganap na paghiwalay mula sa lipunan. Wala kang akses sa pagkain, gamot, tirahan o kahit na tubig. Ito ay isang anyo ng pagpaparusa na mas epektibo kaysa sa pisikal na karahasan dahil nagdudulot ito ng dahan-dahang kamatayan sa pamamagitan ng paghihiwalay. Ang isang AI system na may kakayahang subaybayan ang bawat transaksyon at bawat individual ay maaring magpatupad ng patakarang ito nang walang anumang pagkakamali o pagkabigo. Ito ay isang digital na kulungan na walang bakod, ngunit kasing epektibo sa pagpigil sa kalayaan. Ang mga kritikal na teknolohiya na binanggit sa sinopsis, AI, advanced computing, robotics, ay ang mga building blocks ng ganitong sistema. Ang kakayahan ng isang sovereign AI na gumawa ng mga desisyon ng walang interbensyon ng tao ay nangangahulugan na ang sistema ay maaring magpatupad ng mga patakaran ng walang pag-aalinlangan o pagpapalaya. Ito ay isang artificial intelligence na hindi maaring patayin, hindi maaring pigilan, at hindi maaring tanggihan na magiging dahilan kung bakit ang mga tumatanggi sa marka ay walang matatakasan. Ang pagiging hindi maaring patayin ay tumutukoy sa kanyang resiliency at distributed nature. Hindi ito isang solong server na maaring isara, kundi isang network na kumakalat sa buong mundo. Ang Apokalipsis 13:18 ay nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa bilang ng kanyang pangalan, na nagsasabing 666. Habang marami ang nagtangkang bigyan ng literal na kahulugan ang bilang na ito, ang simbolikong interpretasyon ay madalas na tumutukoy sa sukdulang pagiging makamundo at pagiging hindi perpekto ng tao, bilang paghahambing sa 7 na bilang ng pagiging perpekto ng Diyos. Sa konteksto ng isang digital ID, ang bilang ay maaring magsilbing isang uri ng universal identifier na nakatali sa bawat individual na tumatanggap ng marka. Ito ay nagiging hindi lamang isang pagkakakilanlan, kundi isang pahayag ng katapatan sa sistema ng hayop. Ang tanging hadlang ayon sa mga pagsusuri ay ang hindi pa sapat na digitalisasyon ng ekonomiya ng mundo. Ngunit ang pandemya at iba pang malalaking krisis ay nagpakita kung gaano kabilis magbabago ang mga sistema.
Ang isang malaking krisis sa ekonomiya o sa kalusugan ay maaring sapat na dahilan upang ipatupad ang isang ganap na digital na sistema ng pagkakakilanlan at pera na magbubukas ng daan para sa ganitong pandaigdigang kontrol. Ang pag-unawa sa mga propesyang ito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng kaalaman at paghahanda. Ang pagkilala sa mga tanda ng panahon ay mahalaga upang manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at hindi madaya ng mga darating ng pangyayari. Sa gitna ng mga nakakapanindig balahibong propesyang ito at ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, paano natin masusuri ang kasalukuyang sitwasyon ng may karunungan at pananampalataya? Ang praktikal na aplikasyon ng pag-unawa sa Apokalipsis 13 ay hindi upang maging manghuhula ng petsa o maging sanhi ng takot, kundi upang maging mas handa sa espiritual. Ang layunin ng banal na kasulatan ay bigyan tayo ng babala at gabay upang hindi tayo madaya ng mga mangyayari sa huling panahon. Mateo 24, talata 4. Una, mahalaga na maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo ng propesya ng Biblia. Ang mga propesya ay ibinigay upang ipakita ang soberanya ng Diyos sa kasaysayan at upang magbigay ng pag-asa sa kanyang huling pagtatagumpay. Hindi lahat ng propesya ay literal sa bawat detalye, ngunit ang mga pangunahing tema at kaganapan ay malinaw. Sa konteksto ng Apokalipsis 13, ang paglitaw ng isang pandaigdigang kapangyarihang pampulitika at relihiyoso na pinapatakbo ng teknolohiya na humihingi ng pagsamba at nagtatatag ng isang pandaigdigang sistema ng kontrol sa ekonomiya ay isang bagay na dapat nating seryosohin. Ikalawa, kailangan nating maging mapagmasid sa mga kasalukuyang kaganapan. Ang Pax Silica at ang pagtutok ng Israel sa sovereign AI ay hindi dapat baliwalain. Hindi ito nangangahulugan na ang Israel ay masama, kundi ang kanilang papel sa huling panahon bilang sentro ng mga propetikong pangyayari ay malinaw na sinasabi ng Biblia. Ang pagsubaybay sa pag-unlad ng teknolohiya ng AI, lalo na sa mga aspeto ng autonomous decision-making at global network integration, ay mahalaga. Tingnan kung paano ginagamit ang AI upang subaybayan ang mga tao, kontrolin ang impormasyon, at pamahalaan ang mga pandaigdigang sistema. Ikatlo, suriin ang mga hakbang tungo sa isang cashless society at ang paggamit ng biometrics para sa pagkakakilanlan. Ang pagtulak para sa digital currency at ang unti-unting pagkawala ng pisikal na pera ay isang pangangahing hakbang tungo sa isang sistema kung saan ang bawat transaksyon ay maaring subaybayan at kontrolin, kung saan ang iyong access sa ekonomiya ay nakasalalay sa isang digital na pagkakakilanlan. Ang posibilidad ng pagpapatupad ng marka ng hayop ay nagiging mas madali. Ang mga babala sa Apokalipsis ay hindi tungkol sa pagtanggi sa teknolohiya sa kabuuan, kundi sa pagtanggi sa isang sistema na humihingi ng pagsamba sa hayop at nagpapawalang saysay sa Diyos. Ikaapat, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang ating mga pamilya? Ang pinakamahusay na paghahanda ay espiritual. Ito ay hindi tungkol sa pagtatago sa mga bundok o pagtatayo ng mga bunker, kundi sa pagpapatibay ng ating pananampalataya kay Jesus Kristo. Ang Diyos ay may kontrol sa lahat at ang kanyang mga anak ay hindi niya pababayaan. Ang pag-aaral ng kanyang salita, Juan 17:17, pananalangin ng walang patid, 1 Tesalonica 5:17, at pamumuhay ng may katuwiran, Mateo 6:33, ang pinakamahalagang depensa. Ang kaalaman sa propesya ay dapat magtulak sa atin na mamuhay ng may kapurihan sa Diyos, hindi sa takot. Ikalima, maging handa na harapin ang posibleng pagsubok ng pananampalataya. Ang pagtanggi sa marka ng hayop ay nangangahulugang pagtanggi sa pandaigdigang sistema ng ekonomiya na maari magresulta sa pag-uusig. Ngunit inutusan tayo ni Jesus na maging matapat hanggang kamatayan. Apokalipsis 2:10. Ang pag-unawa sa Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang Diyos ay magliligtas sa kanyang mga tapat at na ang hayop at ang kanyang sistema ay sa huli ay wawasakin. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pag-iwas sa pagsubok, kundi sa pananatiling matatag sa pananampalataya sa gitna nito. Ang mga pangyayari sa mundo ngayon ay nagpapatunay na ang mga propesya ng Biblia ay hindi katang-isip, kundi isang mapa para sa huling panahon. Ang pagtatayo ng ikatlong templo at ang pag-unlad ng AI ay dalawang pangunahing piraso ng puzzle na nagsasama-sama. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito, kundi kung kailan at kung paano tayo tutugon. I-download ang digital book na Ang Lihim ng Huling Propesya ayon kay Jesus na yon at tuklasin kung paano mo mapoprotektahan ang iyong pamilya sa gitna ng nagbabagong mundo. Pansin,
limitado ang kopya at mabilis na naubos. Mag-click na yan at simulan ang iyong paglalakbay tungo sa spiritual na paghahanda. Sa lahat ng makakapangilabot na propesya ang ating natalakay, mula sa pagbangon ng isang pandagdigang teknolohikal na kapangyarihan hanggang sa muling pagtatayo ng ikatlong templo at ang posibleng katuparan ng imahe at marka ng hayop sa pamamagitan ng artificial intelligence, mahalaga na tandaan ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia, ang Ebanghelyo. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa takot at pagkalito. Sa halip, binibigyan niya tayo ng kaalaman, babala at higit sa lahat ng pag-asa. Ang sentro ng lahat ng propesya ay hindi ang Antikristo o ang kapahamakan, kundi ang muling pagdating ni Jesus Kristo at ang kanyang huling pagtatagumpay. Ang tunay na panlaban sa takot na dulot ng mga propesya ng huling panahon ay ang ating pananampalataya sa Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Ang Diyos na nagpahayag ng mga propesyang ito ay siya ring Diyos na nagbigay ng kanyang anak, si Jesus Kristo, upang iligtas tayo mula sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kadiliman. Sinasabi sa Juan 3, talata 16, sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakasimpleng ngunit pinakamakapangyarihang katotohanan na dapat nating hawakan sa gitna ng anumang kaguluhan. Ang mga propesya ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang patunayan ang katotohanan ng salita ng Diyos at upang tawagin tayo sa pagsisisi at paghahanda. Kung naiintindihan natin ang mga tanda ng panahon, dapat itong magtulak sa atin na mas maging masigasig sa ating pananampalataya, mas mapagmahal sa ating kapwa, at mas nakatuon sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo, at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawa o sa pag-iwas sa mga tanda ng hayop. Sinasabi sa Efeso 2, talata 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, kaloob ito ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Kung kaya, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga propesyang ito, ang pinakamahalagang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili ay, handa na ba ako? Hindi lang handa sa pisikal, kundi handa sa espiritual. Naniniwala ba ako kay Jesus Kristo bilang aking tagapagligtas? Niyakap ko ba ang kanyang biyaya at pagpapatawad? Dahil sa huli, ang paghahanda para sa anumang propetikong kaganapan ay ang pagkakaroon ng isang matibay at personal na relasyon sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay hindi nila yon para sa kapahamakan ng Antikristo, kundi para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay may isang plano. At sa kabila ng lahat ng pagsubok at kaguluhan, ang kanyang plano ay magtatagumpay. Ang huling kabanata ng kwento ay hindi ang pagtagumpay ng hayop, kundi ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos, kung saan pupunasan niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at wala ng kamatayan, ni kalungkutan, ni pagtangis, ni sakit pa, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Apokalipsis 21:4. Sa harap ng lahat ng pagbabago sa mundo, ang katotohanan ito ay nananatiling matatag. Kung ang pagtalakay na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pag-unawa at nagtulak sa iyo na mas pag-aralan ang salita ng Diyos, inaanyayahan ka naming mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Ibahagi ang mensaheng ito upang mas marami pa ang makapaganda. Ano ang iyong mga saloobin? Naniniwala ka ba na ang AI ay maaring gumanap ng papel sa katuparan ng propesya ng Apokalipsis? Ibahagi ang iyong mga komento sa ibaba. Ang panahon ay maikli at ang paghahanda sa spiritual ay hindi kailanman naging mas mahalaga. Manatiling matatag sa pananampalataya at naway pagpalain kayo ng Diyos.